Narito na ang programang Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Ang inyong bagong kasangga at tatalakay ng mga may init at napapanahong issue ng bayan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Pinakakalooban ng mga balitang mula sa loob at labas ng lalawigan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Magbibigay daan sa mga pampublikong serbisyo para sa mga mamamayan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Kasama ang nag-iisa Joey Atwell. Joey Atwell. Ulat sa Bayan. Narito na ang programang Ulat sa Bayan. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Napakainit ng kapaligiran. Grabe. Wala pong kaulap-ulap sa kalawakan. Ingat-ingat kayo. Huwag na magsuot ng mga maiinit na damit. Ano pa? Yan tubig, lagi kayo magbaon kahit sa kayo pumunta. Huwag na maglakad-lakad sa walang mga bubong pagka ganitong oras. 2:00, grabe ho yan. Baka kayo ma-heat stroke. April 4, Huwebes, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Dito pa rin po sa ating programang Ulat sa Bayan over MIB for Online Radio sa Pilipinas. Nanggaling po ang inyong lingkod sa Public Works and Highways at nabigyan tayo ng ilang impormasyon tungkol dito sa ilang mga infrastructure projects o public works projects ng 1st District of Oriental Mindoro, at nakita natin na ito pala ay funded by the Office of the Congressman Arnan C. Panaligan. Mamaya po ay ibibigay ko sa inyo yung ilang mga detalye sapagkat ito ay covering the 1 city and 7 municipalities ng 1st District. Isipin nyo, 6 billion pesos po ang naging pondo rito. 6 billion ha. At ngayong taon ay patuloy pa rin ang mga civil o public works projects ng Office of the Congressman ng 1st District ng Oriental Mindoro. Magbibigay din po tayo ng ilang mga ulat, ilang mga balita mula sa tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan. Sa kabilang dako po ay pinag-uusapan ngayon itong pagtaas ng presyo ng barko, ng pamasahe. Di umano ay nung COVID, of course, nung COVID, kinakatwiran itong mga may-ari ng barko na halos 25% lang or 50% ang dapat isakay o para hindi crowded itong mga sea vessels. Kaya sila ay nagtaas ng pamasahe. And it is very different. Excuse me. Iba na po ang sitwasyon ngayon after ng COVID since 2020, for the first quarter of 2023, naramdaman natin itong pagtaas ng pamasahe hanggang sa oras na ito ay umaabot na kulang-kulang 500 piso. Yung iba naman depende sa kumpanya at depende kung ikaw ay senior citizen or ikaw ay estudyante o kaya ikaw naman ay PWD o yung person with disabilities. Balita ko, ito'y nakarating na kay board member Bong Brocal. At may panayam ang ating kasamang Ed Mancera tungkol dito. Antabayanan nyo yan. Magandang hapon sa ating mga kaibigan. Diyan magsimula tayo sa punong bayan ng dulo ng
First District sa Pola. Oo, magandang hapon po, Mayor Jennifer Mindanao Cruz, o mas kilalang Mayor Ina Alegre. Magandang hapon po, Mayora. Ang kaibigan natin dyan sa Victoria, oo, kay Mayor Lito LM Malabanan, sa kanyang mga department heads dyan sa LGU Victoria. Belated happy birthday kay sa kanilang Municipal Administrator Nelson Albuera. Magandang hapon at happy birthday. Pasensya na sa aking mga suki, ha. Tayo po ay hindi nakapag naka-cross post ngayon sa Facebook account ng MIB4 Online Radio sapagkat nagkaroon po ng problema ang ating mobile phone. Anyway, standby lang po tayo at 10 minutes after 2 o'clock. Bibigay po tayo ng ilang impormasyon at paalala mula sa ating himpilan at pagkatapos po nito, makaraan ng mga paalala, ibibigay ko sa inyo ilang mga detalye ng balita mula sa First District ng Oriental Mindoro. Mahal ko ang aming lalawigan, nagniningning na perlas sa timog katagalugan. Pakifiesta, mahal ka na sa aming sinilangan. Gusto lang kababayan, kasaganang yaman. Halina't lakbayin ang Oriental Mindoro, hitik sa pagbabago at kulturang Pilipino. Mangyanhal kung tamaraw at lawa ng nauhan, ay diwa at lakas ng ating katanyagan. Magagandang tanawin, bundok at palayan, malinis na hangin at dalampasigan. Saan man mapunta, Oriental Mindoro kay sarap pagpalitan. Mahal ko ang aming lalawigan, nagniningning na perlas sa timog katagalugan. Makifiesta, mahal ka na sa aming sinilangan. Gusto ng kababayan, kasaganang yaman. Mahal ko ang aming lalawigan, nagniningning na perlas sa timog katagalugan. Makifiesta, mahal ka na sa aming sinilangan. Gusto ng kababayan, kasaganang yaman. Matapos maligo sa Pantong Galera, mabighani sa talon ng Tamaraw, sa Mindoro, Bacor at Lungsod ng Calapan. Lumako naman tayo papunta sa Nauhan, Victoria, Pola, Socorro, Paiko, Salawa at Aling Tukasin ang pinawalaya sa Norya. Saan nagmumula ang saging na sapa sa Bansud? Bunga-bungay sa Grand Kilala, masaya ang biyahe, konti-konti na lang at mararating mo na ang Rojas, Masaray kay sarap ang isda. At doon matatanaw ang Bulalakaw na kahit malayo ay hindi madadala. Mahal ka na, ngayon pa lang sumama na, tuloy ang fiesta! Mahal ko ang aming lalawigan, nagniningning na perlas sa timog katagalugan. Makifiesta, mahal ka na sa aming sinilangan. Gusto lang kababayan, kasaganang yaman. Mahal ko ang aming lalawigan, nagniningning na perlas sa timog katagalugan. Makifiesta, mahal ka na sa aming sinilangan. Gusto lang kababayan, kasaganang yaman. Gusto lang kababayan, masaganang yaman. Wow! Thank you. 15 minuto makaraan ng alas 2 ng hapon. Narito ang ilang mga balita mula sa tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan, ang ating kinatawan sa Kongreso ng unang distrito ng lalawigang Oriental Mindoro. Agila Congressional Project, ito ay ang aksyon ng gobyerno at inisyatibo lab sa larangang lehislatura. Ito
po ay ayon sa konstruksyon at rehabilitasyon ng Palhi Sapol Road, Calapan City. Oho, kung nakakaranas kayo ng magandang karsada, ito po yung pinondohan ni Congressman Arnan C. Panaligan. Simula dyan sa, kung makakaranas po kayo dyan, dadaan kayo dyan, kung galing kayo ng Pierre, ang labas nyo yan, Bayanan, Calapan City na. Pinondohan sa Kongreso ang proyektong ito at inilagay sa national budget sa halagang 20 million pesos. Ang Palhi Sapol Road ay nagsisilbing bypass o alternate road para sa mga sasakyang galing ng Calapan City Port patungo sa ibang bayan ng Oriental Mindoro. Ayun. Kinakailangan isagawa ang rehabilitasyon ng karsada dahil may 25 taon na ito at marami ng bitak-bitak, lalo na at hindi ito original na disenyo bilang alternate road. Oo, ang design nito ay parang ano lang, barangay road lamang. Eh, ang dadaan po dyan napaka mabibigat dahil ito ay mga cargo trucks na galing pa sa iba't ibang lugar sa norte at sa Metro Manila. Ang ibang bahagi po ng Palhi Sapol Road ay isa sa ilalim din sa konstruksyon at rehabilitasyon. Oo, dahil papalitan yung ibang mga dating karsada at ito po ay patitibayin, kaya nagkaroon ng pondong 20 million pesos. Salamat po, Congressman Arnan C. Panaligan. Diyan natin nakikita yung development ng ating first district. Itong alternate road na ito. Maganda ito. O, dapat lang ito kahit sunod na pagtuunan ng pansin dito, suggestion ng iba, lagyan din ito ng street light. Oo. Para kahit pagbabiyahe sa gabi ay maliwanag ang karsada. Oo, kaya dapat din may pondo para dito. Ang alam ko diyan, merong ilang parte diyan na may ilaw o, yung barangay proper ng Parang, o dadaan ho yan sa Parang From Calapan Port, Barangay San Antonio, dadaan po yan papuntang pagkatapos ng San Antonio, Suki naman ang dadaanan niya, yung regional command ng PNP o Region 4 Mimaropa Command. Pagkatapos niyan, dadaan ka dyan along the beach. Opo, yung Barangay Suki. Then turn right, papuntang Parang naman, Barangay Parang. Nasasakop ng Barangay Parang. At yan ay aahon papuntang Barangay Palhi. Oo. Then after ng Barangay Palhi, Barangay Sapul, then bababa po yan. Kasi po yung area ng Palhi and Sapul, yan po ay nasa gitnang bundok po yung barangay na yan. Pagkatapos ng Palhi, bababa yan going to Bayanan. At pag narating nyo yung Bayanan na yan, yung Bayanan na uno na yan, yan po yan sa may tagiliran ng NIA, National Irrigation National Irrigation Administration Office. Lalabas ka dyan, kung ikaw ay papunta ng city, kakanan ka. Kung papunta ka naman ng southern part ng ating lalawigan, ay pakaliwa ka. Yan po yung alternate route na yan. Napakaganda yan. Kaya magandang proyekto yan ni Congressman Arnan C. Panaligan sapagkat maiiwasan yung congestion dyan sa dyan sa area ng Robinson. Oo, simula dyan sa Barangay Salong, Calero, Libis, Ilaya, dadaanan yan ay mga commercial establishment hanggang dyan sa may Robinson, papuntang Provincial Hospital hanggang sa 5. Kaya para hindi po magkaroon ng congestion dyan, ay maganda itong nagawang alternate road na ito. Yun nga lang, kailangan meron din tayong ilang mga karagdagang ilalagay dito tulad niyang street light. Oo. Kung nakikinig yung mga makikisig nating mga lingkod bayan dito sa siyudad ng Calapan, maaaring ito isang yung pwedeng prioridad na lagyan ng mga street light yung mga lugar na yan.
Sa kabilang dako naman, ay nagkaroon ng isang pagtitipon na tinagruan nilang monthly fellowship itong mga liga ng mga barangay sa Calapan City. Alam nyo, napaka-aktibo nitong liga ng mga barangay nito, yung Association of Barangay Captains o yung ABC. Sa katauhan ni ABC, anong pangalan ni ABC Rojas? Oo, si Parin Dennis. Si Kapitan Dennis Rojas ng Barangay Libis. Siya po ngayon ang nananatiling ABC President ng Calapan City, itong Association of Barangay Captains. At ito nga pong monthly fellowship na ito ay naimbitahan po itong si Congressman Arnan C. Panaligan noong nakaraang Easter Sunday. Oo, ito ay March 31. Ayun. Ginanap po ito sa Barangay Tawagan, Calapan City. At ang naging host noon ay si Chairman, si Kapitan Nick Manyibo. Magandang hapon po, Kapitan Nick. Dumalo rin bilang panauhin si dating Congressman Doy Liachon. Nandun po si City Councilor June Cabaylo at nandun din si Madam Rona Liachon, ang presidente ng Liga ng mga Konsehales sa buong lalawigan. Nakasama din doon sa pagpupulong o fellowship na yon si Board Member Idel Ilano. Ang balita ko dito kay Board Member Ilano ay tatakbo itong City Councilor. Magandang hapon po, Board Member Idel Ilano. At ito pa, kasama pa ito si Attorney Loribel Tanyag Panaligan. Ito yata ay nagbabalak ding bumalik sa paglilingkod dito sa ating syudad. At sa nasabing pagtitipon ay nagkaroon ng, of course, ng kumustahan sa mga punong barangay at lalo na itong naging mga proyekto ng ating kagalang-galang na Congressman Arnan C. Panaligan. Oras natin, 22 minutes after 2 o'clock. 3-2, 3-2. Sige. Mayroon muna tayong paalala uli mula sa ating himpilan. Alam po ba ninyo, napakahalaga na ang isang negosyo, isang taong individual, mga sasakyan, mga building, marami pang iba. Ito pa pala yung kailangan naka-insured. Ngayon, yung hindi pa nakakaalam, ano ang insurance na pwede po ninyong pagkatiwalaan. Nadadaanan po itong lugar na to sa Barangay Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro. Yung Alpha Insurance Insurity Company Incorporated. Ito pala ay 1957 pa. Ngayon, kaharap natin si Ma'am, ang atin pong policy writer. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong posisyon sa isang company. Pakilala muna natin. Ma'am, pakilala po kayo para sa mga nanonood. Hello po. Ako po si Marvin Nahito, policy writer po ng Alpha Insurance Calapan Branch. Pag policy writer, anong pinakatrabaho? Ako po yung taga-write ng mga policy, taga-bigay ng publication, nag-usap sa mga kliyente, kung ano yung mga coverage, sir. Ako po yun. Tagal ka na rin sa company? Mag 5 years na, sir. Mag 5 years. So, mahaba-habang experience na. Yes po. Pero itong insurance, lalo po na sa Mindoro? Sa Mindoro, sir, mag-6 years na siya. Mag-7 years na siguro. Halos ka pa na ba ito? Opo. Pioneer ka? No, sir. Bale, patatlo po ako sa policy writer. Oo. Yung pioneer po ay si Ma'am Weng. Ilan kayo sa kusina? Bale kami, sir, ay tatlo. Isang policy writer ako. Yung cashier namin si Ma'am Weng. Tapos si Sir Donnie.
malapitan yung manager. Maraming insurance, hindi lang sa buong Pilipinas. Yes po. Sa Calapan, maraming insurance. Napiktuhan ba kayo ng pandemic? Nung pandemic, sir, tuloy yung company. Kasi hindi lang naman po yung coverage natin is nung tumigil nung pandemic is na-close it. Tuloy naman yung infrastructure project ni government. So may mga surety bond na na-issue nun, sir. Sa mga nanonood sa atin, banggitin natin ano ang sakop, ano ang coverage ng Alpha Insurance dito. So, siyempre sa buong Pilipinas, Yes, particular sa Oriental Mindoro. Bali sir, ang coverage ng Alpha Insurance is non-life insurance. Ang coverage po namin is surety bond, comprehensive, casualty insurance, marine, engineering, microinsurance, and personal accident. Pag sinabing non-life, ano yung mga particular? Ang pagpanggitan yung mga particular? Particularly sir is yung pinaka-bulk namin na tawag dito is yung motor car, which is yung comprehensive insurance. Tulad ng sir ng sa sasakyan. Ano ba to? Kutsi, mula kutsi o mula tricycle? Yes sir, bali sir, ang coverage natin sa comprehensive is yung mga bagong unit. Yun, lalo na sir, bagong unit, more than tumatanggap kami hanggang 10 years old na sasakyan. So yun is comprehensive insurance na coverage ang of nature, theft, and property damage, and personal accident, and bodily injury. So kasama na po yun. Ilayo po sir ng sampung malayo, may nangyari sa sasakyan, yung pagpapagawa ng sagot yun. May nabangga tayo, sagot yun. Lalo ngayon, hindi naman uso, pero maraming na-aksidente sa kalsada. Yes, sir. Pag walang insurance, di sir, talo na. Talo na tayo, lalo na sir kung naka-mortgage. Tuloy yung bayad natin, tapos paano kung sira na ito, total right yung sasakyan? Wala na tayo pinabangan. Kaya sir, mahalaga na may insurance. Yes sir, mahalaga po talaga. Kasi sir, tulad nun sir, kunwari, nakabangga tayo, tapos papagawa natin yung unit, sagot natin yun, tapos mali tayo. So, kung nasa Alpha ka, sagot natin yun. Sagot natin yung pagpapagawa ng kabilang unit. Pero hindi 100%? 100% sir. 100%? Yes sir. Kasi kung ano po yung ng kasa, may mga accredited kasa tayo dito sa Calapan. Kung ano po, basta kasa sir, then tama yung price nila, lalo na kung accredited. So, sagot sir, that's deductible. So, ang company nyo may accredited shop sa Calapan? Yes sir. Ang accredited shop natin sir ay Toyota, Isuzu, tsaka itong si Tamaraw Auto Garage. Yes po. Kasi ang problema sa iba, pag walang accredited na shop, yes po, nilalabas pa sa Calapan, yes, kaya minsan yung iba, sa labas na rin kami kukuha. Yes po. Pero ngayon, huwag na silang mag-worry. Huwag na silang mag-worry sir, kasi yung X-Tag naman, yung Tamaraw, kahit anong unit, ina-accept nila. Basta galing dito sa Alpha. Yes po. Yung sinasabing marine insurance, sir. Yes po. Particular sa atin. Marine sir, pag kasi meron tayong cargo. Cargo kasi more on yung sa marine sir Tulad sir, yung mga unit na mga 1 million, yung mga software, yung mga generator. Pag kasi point to point, kunwari Manila to Visayas, kailangan ng marine yun sir. Yun, pag ibang biyahe. Pag ibang biyahe sir, yung voyage nun, naka-covered sa amin. Yun ay during the transportation. After ng transportation, wala na? Wala na sir. Kasi yun sir ay marine, nilayo po ng 10 malayo, sabi nga namin sa insurance, pag na-hijack, pag na lumubog si barko, na surog si sasakyan, covered po namin yun. Yung mismong item lang sir habang marine, pero yung sinasakyan is hindi. Tapos yung tao, sir, hindi yun. Kasi panibagong insurance. Yung ang tao naman natin sir, pumapasok tayo sa personal accident. Kunyari, item, dadalhin sa kabila ng insurance, siyempre may
may tao, may crew yun. Hindi po sir, hindi po sagot namin yung mismong item lang sir. Yes po. More on kasi sir dito yung mga software, yung mga IT, yung malalaking ano nila, yung mga genset, yun sir. Yan po. Yung fire insurance naman. Fire insurance sir is si bahay. Bahay, building, fire insurance. Kung magkano yan sir, kaya natin insure yan. Bali sir, pag nasunog, earthquake, yung tamaan ng kidlat, nasunog, yan sir. Sa Mindoro ba may mga nagpapa-insure ng mga building? Yes sir, meron kami yung mga bahay. Meron kami sir kasi dito naka-insurance, pero yung unit nila nasa Manila. Dito lang kinukuha? Yes sir, kasi kahit saan po kami basta po dito lang sila kumukuha. Yung mga personal accident? Ang personal accident naman natin, sir, pumapasok yan kasi katulad yan, sir, group accident yan. Bali, sir, ang coverage niyan is 50,000 to 100,000. Depende yan, sir. Meron kaming bagong product na Pinoy Life. Ito, sir, is kahit anong sektor ng trabaho pwede natin i-cover. Pagsasaka, pangingisda, lahat po. Basta kung may samahan kayo, sir, more than 10, pwede tayong pumasok. Ito ang bagong ikinikitar na yun? Yes po. Alpha? Yes po. Pinoy Life, sir, yan. Kayo ang mamimili kung magkano yung coverage, sir. Yeah. Yan, sir. Pwede natin siya i-tie up sa mga, ito kasi, sir, is tina-tie up namin sa CTPN. Alam niyo, sir, yung parang sa LTO, di ba pag nire-release na tayo, kailangan natin ng CTPN o yung third party liability. Ang third party liability is pag lang may nabangga tayo. Yun lang po yung sagot. Pero kung ikaw, driver ka, kailangan mo to. Kasi covered ka pag meron kang Pinoy Life. Magkano na dyan sa Pinoy? Bali sir, ito sir is mura lang to sir, nasa 300 pesos lang per year. Per year? Yes po, per year ito. Tapos sir, kung nga yung 300, nasa 10,000 lang ang coverage. Ang coverage. Pero pwede kami mag-cover hanggang 1 million, pero tataas yung premium natin. Paglaki ng cover ng member, yes, member, paglaki rin ng beneficyo. Yes sir. Kayo po ang mamimili kung ano po yung gusto niyo. So tapos yung 300, yung 300 minimum, one-time payment. Yung one-time payment, 300 pesos. 1 year lang yun, sir. O, kunyari ako ay simpleng mamamayan driver. Yes po. O, mangingisda. Yes po. Gusto kong ma-assurance, may insurance ako. Punta lang ako dito, bayad ako ng 300, so covered na ako ng budget. Yes, sir. Ano man ang mangyari sa akin? Yes, sir. Mahulog ka sa barko, mahulog ka sa ganito. Meron kasi, sir, ano lang kasi yung tulad, sir, sa third party nga, sa CTPN, ano lang yun kung napakita. Pag nahulog ka sa salo mo, sa tayo. Pwede. Anyway, makasama lang kami. Ito ang problema sa mga insurance. Hindi man sa inyo, pero very common na kapag mag-claim, yun ang problema. May mga insurance, kapag nag-claim ka na, pahirapan. Sir. So dito sa inyo? Sir, kasi, ayan yung number na 1 namin sinasabi. Magpasa po kayo ng kumpleto para mabilis natin ano yung insurance. Doon pa lang ang problema kasi, Opo. isang halimbawa, hindi sa panilila, pero totoo. Pag-ibig, SSS, yung mga government insurance, tanggap sila ng kliyente. Kulang ng dokumento. Pag mag-claim ka na nakaw ang hirap, pahihirapan ka, hindi baga doon pa lang sa pag-apply is cleared na. So kayo, sa pag-apply pala, yung mga documents cleared na. Para hindi mahirapan. Yes po. Kasi sir, comprehensive kasi namin sir, mga requirements yan, simple lang yan. Pag naipasok na po yan namin maayos, kaya natin yung mga 3 weeks. 3 weeks kasi sir, meron pa tayo dun sa mag-aano si team officer. Pa yung 3 weeks yung pag-claim? Opo, kasama na lahat yung check, everything. Tapos tayo sa 3 weeks. Matagal na sir natin siguro is 1 month. Opo, kasi sir, sa totoo, nasa kliyente kung paano mapapabilis ang claims. Kasi sir, wala kang ORCR. Kasi yung number 1 kasing claims namin dito sir is comprehensive. ORCR mo, yung affidavit mo, kulang, mali ang iyong detail. So, nag-hintay lang kami ng pasa niya, sir. Pero ang pinakamabilis namin, sir, is 3 weeks.
sa pag-claim. Pero Pag-i-claim sa pag-apply, Pag-a-apply, ganun din naman. Madali lang, sir. Kasi sir, once na pinasa mo sa akin yan today, pasok ko yan sa head office. Tapos sir, pasok ko sa head office, review nila, magpa-evaluate sila sa ibang kasa kung tama yung price. Kasi may mga ganun sir eh. Hindi naman po natin maano na yung ibang kasa ay sobrang magpresyo pag alam nilang sa insurance. So, yung mga accredited natin, yun yung pasok sa atin. So, kahit magkano yan sir, basta accredited. So, yan na, napag-usapan na natin yung marine, motor vehicle, personal accident insurance, ay yung tinatawag na surety bond. Ang surety bond, sir, is more on sa government project. Ito po yung sa mga engineering, yung mga supply and delivery, kine-cater natin yan, sir. Yung insurance niyang paggagawa ng kalsada na yan, kine-cater natin yan, sir. Yun po, sir, is parang insurance na kailangan ng isang government para ma-assure lang si government na tatapos niya yung project. May insurance na tumatanggap dun sa may mga kaso? Yung bail bond, sir. Bail bond. Kasi sir, hindi pa namin nakikater si bail bond ngayon sa ano pa. Since po nung dumating ako dito, sir, hindi kami nag-bail bond pa. Walang kliyente. Pero, walang kliyente. Meron si Alpha siguro, sir, nasa head office dito sa branch. Kasi kailangan, sir, madugo kasi doon eh. Para kasi, sir, sa bail bond, may isang dapat tao na atin. Every year, So, anyway, salamat sa time sa mga nanonood sa atin. At ito na pwede natin i-replay ang interview para sa kaalaman. Hindi lang sa mga taga-Calapan, hindi lang sa mga taga-Oriental Mindoro, sa buong bansa. Lalo yung mga nasa abroad na meron silang mga mahal sa buhay na gusto lang i-insure. So baka may pwede kang idagdag sa kanila. Paano, kunyari ako taga-abroad, yung asawa ko, yung property ko dyan, paano ang arrangement? Bali sir, kung kayo naman is taga-abroad, pwede nyo ako message sa Thank you. Nagbabalik po ang ating programang Ulat sa Bayan. Dito pa rin kayo naka-tune in sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Nagpapatuloy po tayo sa pagbabahagi ng ilang impormasyon. Alas 2:37, grabe ang init. Bigyan daan natin itong isang pamahalagang panukalang batas ni Congressman Arnan C. Panaligan na naipasa sa Kamara. Isang mahalagang panukalang batas na itinakda at iniahin ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan C. Panaligan ang ipinasa ng House of Representatives. Ito po ay yung House Bill number 9710 na may pamagat na An Act Institutionalizing a Philippine Self-Reliant Defense Posture Program and Promoting the Development of National Defense Industry. Ito yung malaking issue ngayon, itong ating national defense. Lalo na tayo ay hinaharas dyan sa Western Philippine Sea. Ang House Bill number 9710 ay substitute bill ng original na House Bill number 6667 na inakda ni Congressman Panaligan tungkol sa pagsusulong ng national defense industry. Layunin ng panukalang batas na ito na palakasin ang mga defense industries sa ating bansa upang hindi na tayo umasa sa ibang bansa pagdating sa mga pangangailangan ng ating puwersang militar tulad ng mga armas, ammunitions, at maging mga malalaking gamit pandigma tulad ng tangke, barko at saka aeroplano. Oo nga naman, bakit hindi na dito natin gawin? Ang alam ko dyan sa parting Cebu, alam nyo yung Danau, isa hong bayan yan, dyan sa Cebu yan, Danau, Cebu. May kasabihan nga na pag ang baril mo ay Danau, galing dyan sa Cebu.
Sa ilalim ng House Bill number 9710, bibigyan ng kaukulang insentibo at suporta at palalaguin ng pamahalaan ng mga lokal na defense industries upang sila maging tagapag-supply ng mga kagamitang pandigma ng Armed Forces of the Philippines or AFP. Ayon pa rin kay Congressman Panaligan, may kasulukuyan ng mga defense industry sa ating bansa na gumagawa ng mga kagamitang pandigma at kung mabibigyan sila ng suporta at prioridad ng pamahalaan, makakatugon sila sa mga pangangailangan ng ating hukbong militar. Sinabi pa rin ni Congressman Panaligan na ang pagpapalago ng defense industry sa ating bansa ay tutungo sa dalawang napakahalagang layunin. Ang una ay ang makatulong ang local defense industry sa modernization ng Armed Forces of the Philippines, lalo na at may mga banta sa seguridad ng bansa sa kasulukuyan. Ayon pa rin sa congressman, ang isang bansang may kasarinlan ay hindi dapat tumaasa sa ibang bansa para sa kanilang sariling depensa. Sa halip, dapat napalakasin nito ang kakayahan na ipagtanggol ang sariling bayan. At ang pangalawa ay ang pagpapaunlad ng defense industries at makakapagsulong ng tunay na industrialisasyon na magpapayaman sa ating pambansang ekonomiya. Ang mga defense industries ay magbibigay ng maraming trabaho na nangangailangan ng manggagawang may sapat na kakayanan sa iba't ibang larangan tulad ng engineers, mechanics, electricians, welders, information and communication technician, software engineers, welders, painters at iba pa. Ang mga gamit pandigma na ginagawa ng mga local defense industries ay maaari ring export sa ibang bansa na maaaring pagkakitaan din ng malaking pera ng ating bansa. Ayon kay Congressman Panaligan, yan naging karanasan ng ibang bansa na nagtatag at nagpalago ng sarili nilang defense industry wala tulad ng Korea, South Korea, Israel, India at maging ang Indonesia. Kaya binigyan din ni Congressman Panaligan na ang pagpapalago ng defense industry sa bansa ay isang estratehikong hakbang upang mapalakas ang kakayahan ng ating hukbong militar at ganoon din ang upang maisulong ang pambansang industrialisasyon at kaunlaran ng ating ekonomiya. Sa muling pagbabalik ng sesyon ng Kongreso, ipapasa na ang Kamara sa ikatlong huling pagbasa ng House Bill 9710 at inaasahan din na mabilis na mapagtibay ang bill na ito sa Senado upang mayroon na ring counterpart bill o kahalintulad na panukalang batas ang naihain sa Kamarang ito. At ito ay magiging ganap na batas, itong panukalang bill na ito sa sandaling malagdaan ng Pangulo ng ating bansa. Yan po ang ilang mga press release mula sa tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan. At nais din po nating ibahagi sa inyo itong nabanggit ko kanina ng mga public works projects funded by the Office of the Congressman Arnan C. Panaligan. Opo. Ito ay katulad ng road construction, tulay, drainage, flood control, river protection, school buildings, multi-purpose building. Kasama rin po dito mga gymnasium, health facilities, irrigation project. Ayan. Sa Calapan City po ay umabot sa 514,166,000 ang total amount of project dyan sa city. Sa bayan po ng Baco ay umabot ng 807,750,000. Sa bayan ng San Teodoro, 60 million. Sa bayan ng Puerto Galera, 269,048,000. Sa bayan ng Nauhan, 3,728,471. Sa bayan ng Socorro, 190,528. Sa bayan ng Victoria, 172,906. At sa bayan ng Pola, 340,115. Na merong total sa buong First District po, from Calapan to Pola, ay nagkaroon ng total na 6,022,000
22,484 pesos. Yan po mga kababayan, ang mga funded public works projects mula sa road construction, bridges, drainage, flood control, river protection, school buildings, multi-purpose building, gymnasium, health facilities, irrigation projects at iba pa. 2:45 na nagmamadaling hapon, magbabalik muli tayo makaraan ang ating ilang paalala. The first moment na nag-reach out ang media sa inyo para kunin ang inyong side, sumagot kayo, huwag kayo matakot, bagkus matuwa kayo kasi kinukuha ang side nyo. May mga ibang media entities na hindi ko alam, hindi ko magbabangkit, siguro yung mga hindi kilala. Titirahin ka ng titirahin, hindi kukunin yung side mo. Pasalamat ka, pag kinukuha yung side mo, dapat matuwa ka, magbunyi kayo. Kayong lahat nasa gobyerno, kapag tinawagan kayo ng media para kunan kayo ng reaksyon, kunin yung side ninyo, matuwa kayo. Ibig sabihin, fair yung media entity na yan. Okay. Kaya wala na po tayong oras. Natatapos na naman ating programang Ulat sa Bayan. Magsama-sama po muli tayo dito pa rin sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa programang Ulat sa Bayan. Ito po si Joey Atuel nagpapaalam. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay ng ating programa. Bye-bye! Luzon, Visayas at Mindanao, MIB4 na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.